Mag-inspeksyon sa mga napinsalang lugar sa Dumaguete City si Pangulong Noynoy Aquino bukas na nataon na ika-52 kaarawan niya. Problema naman ang mga bitak na iniwan sa mga gusali sa Iloilo at sa Bohol. Narito ang report. Nasa Negros Provincial Hospital pa rin sa Dumaguete ang 18 taong gulang na si Jonald Guerrero Diaz na nadaganan ng gumuhong bato habang nasa bukid ng Barangay Talamban sa bayan ng Himalalud nang tumama ang 6.9 na lindol kahapon. Ang inang kasama niya na nadaganan din agad binawian ng buhay. Sa parehong ospital, nagpapagaling ang 52 taong gulang na si Meminda Brose na nasugatan sa ulo matapos matrap sa gumuhong paaralan. Iba't ibang pinsala rin sa katawan ang iniinda ngayon ng 60 taong gulang na si Rodrigo Fuertes matapos mabagsakan ng beam ng kanilang tahanan. Bukas nakatakdang bumisita si Pangulong Noynoy Aquino sa Dumaguete City sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Sa Cebu, ilang pamilya mula sa Barangay Hapitan ang nananatili pa rin sa matataas na lugar matapos lumikas kahit kahapon pa inalis ang tsunami alert doon. Nangangamba pa rin daw sila lalo't sunod-sunod pa rin ang malalakas na pagyanig. May 500 katao rin ang nagpalipas ng gabi sa sports complex ng Barangay Busay sa Cebu City. Karamihan sa kanila galing sa mababang lugar gaya ng Mandaue City at Minglanilla. Kaninang umaga lamang nagsibalikan ang ilang residente sa kanilang mga tahanan. Pahala na ito katong mga butang o kung sa may tabo, basta kay kami dili ang among kinabuhi safety. Patuloy naman ang inspeksyon ng city engineer sa mga gusali sa Iloilo City. Takot pa rin pumasok sa opisina ang ilang empleyado sa Hall of Justice matapos makitaan ng ilang bitak sa paderang gusali at nahulog ng mga semento mula sa ikatlong palapag. Ang mga bitak sa pader ng mga opisina ng ilang hukom nadagdagan din. Pero sa Iloilo Provincial Capital, balik opisina na ang mga empleyado sa kabila ng malaking bitak na nakita sa pasukan ng Kapitolyo. Yung minor crack na yan, yung parang yung finishing lang, yung finishing. Pero hindi siya madalong na crack lang. So ito yung mga hindi nakaka-affecto sa security and of course stability ng building. Mga bitak din sa pader ang problema ng ilang paaralan sa Bohol. Kapansin-pansin ang maliliit na crack na ito sa ilang mga kwarto sa Cogon Elementary School kasunod ng lindol. Malalaking bitak naman sa pundasyon, palikuran at dingding ang iniwan ng pagyanig sa Dr. Cecilio Putong National High School. Para sa saksi, Cedric Castillo nag-uulat. Samantala, inabot na ng gabi ang rescue and retrieval operation sa mga lugar na labis na naapektuhan ng lindol sa Negros Oriental. Magpapadala naman ng 50 tent sa Negros Oriental upang magsilbing tent city na matutuluyan ng mga apektadong residente. At live mula sa NDRRMC sa Quezon City, saksi si Haji Rieta. Haji? Mamaya na ho natin babalikan ang report ni Haji Rieta. Sa ika-13 araw na impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, binusisi ang issue sa pabago-bagong desisyon umano ng Korte Suprema sa kaso ng grupo ng flight attendants. Saksi si Sherry Antores. This impeachment proceeding, I do. Tanging si Roberto Anduiza, presidente ng Flight Attendant and Stewards Association of the Philippines o FASAP, ang naiharap ng prosekusyon para sa Article 3 ngayong araw. Si Anduiza raw ang isa sa mga magpapatunay sa binanggit sa Article 3 na pabago-bagong desisyon ng Korte Suprema dahil lang sa isang sulat. Ayon sa Articles of Impeachment, pagpapakita raw ito ng kawalan ng integridad ng isang mahistrado na hinihingi raw ng konstitusyon. Sa kanyang testimonya, binanggit ni Anduiza ang pagtataka sa pagbaliktad ng Korte Suprema sa nauna nitong desisyon na pagbalikin na sa trabaho ang mahigit 1,000 flight attendant na sinibak ng Philippine Airlines at bayaran ang 2.3 billion pesos na halaga ng kanilang back wages. Kasi nung natanggap namin yung October 4 resolution, lumalabas na nag-participate siya, samantalang klaro sa pagkaalaman namin na nag-inhibit na siya dito as far as 2008. Nakatatlong desisyon na kaming panalo, tapos sinasabi nila nag-inhibit si Chief Justice, tapos dito sa resolution, nag-participate siya at nung October 18, pagkatapos lang ng ilang araw, took no part na naman siya sa susunod na resolution.
So lumalabas na nag-participate lang siya doon lang po sa October 4. Ipinagpabukas na lang na depensa ang pag-cross-examine kay Anduiza. Hindi na nakapagharap na iba pang testigo ang prosekusyon dahil nakabinbin pa rin daw sa impeachment court ang motion nila na ipasabina ang ilang maestrado ng korte at ilang dokumentong may kinalaman dito. The Senate here is sitting as an impeachment court. It is not issuing the subpoena on the basis of its powers as the Senate, but rather as a sui generis na body, kung kaya wala siyang co-equal in that sense. The issue here is actually accountability, Your Honor. It's not the separation of powers. When the defense asked this chair to subpoena the speaker, the Congressman Abaya, Congressman Tupas, Congressman Bagao, and Congressman Eric Tanyada, and another one, and Congressman Mandanas, Congressman Remulla. Immediately, I denied it Yes, Your Honor. because of that tradition and my notion of the meaning of separation of power and the co-equalness of the three departments of government. Sa huli, nagdesisyon sa Enrile na pagbotohan ng motion sa isasagawang caucus bukas ng umaga. Sa caucus na rin dedesisyonan ang motion for reconsideration na nakalive na si Senador Miriam Defensor Santiago na muling pag-aralan ang desisyong ipasabina ang bank records ni Corona sa PS Bank at Bank of the Philippine Islands, gayon din ang mga opisyal ng dalawang bangko. Nakatikim rin muli ng konting sermon ang prosekusyon mula kay Enrile dahil sa balak nitong talakayin sa Article 3 ang pagmamaniobra umano ni Corona ng pondo na hudikatura na sakop din ng Article 8. Sinasabi ninyo na walang competence, integrity, probity at independensya. Iyong nakasakdal dahil pinayagan niya ang Korte Suprema to act on mere letters. Yung mga sinasabi ninyo ay wala dito eh. Inaamin ko po, Karagdagan yun. Si Ilocos Norte Congressman Rodolfo Fariñas na kasama sa mga magpipresenta sa Article 3, hindi naman itinanggi ang obserbasyon ng Korte. Ginoong prosecutor, kayo ba pumirma sa impeachment complaint? Hindi po. Bakit po? Mabagal po kasi ako pumasa eh. Noong nakapirma na po yung panghuli, puro mga kasamahan ko sa Kongreso, marami pong speed reader dyan eh. Mabibilis po sila pumasa. Eh ako mabagal po. Eh dahil sobra-sobra naman po yung pumirma na, 188, hindi naman po kailangan yung pirma ko. At saka medyo masama rin po kasi yung pagkagawa ng konti. Hindi na lang ho ako pumirma. Hindi na nakunan pa ng reaksyon ng media si Lead Prosecutor Niel Tupas Jr. tungkol sa sinabi ni Fariñas. Bago nito ay hinigan na ng memorandum ang prosekusyon para linawin kung ano ang saklaw ng trabaho ng isang Chief Justice. You use the term allowed. That's an active term. Is the Chief Justice in control of the entire Supreme Court? Like the President having supervision and control over the bureaucracy? Our respectful submission, Your Honor, is that he is the Chief Justice and he exercised influence, Your Honor. The operative term is the word allow. So that we will know what we are dealing here in the Article 3. Ako si Sharian Torres, ang iyong saksi.